That is why the second point that I would like to share is humility is the gateway. Kanina, change of heart is the beginning of greatness. Yan ang simula. Pero ang gateway ay humility. Humility ang gateway. Ito ang magbubukas ng pintuan para tayo'y makapasok doon sa place of greatness in God's kingdom. Kaya anong sabi ng verse 4? Basahin natin, ready, go. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever takes the lowly position. Sino man ang kukunin yung mababang kalagayan ng batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, yung lowly position, ang ibig sabihin niyan ay hindi weakness, pero intentional na humility. Yan ang lowly position. Intentional na humility, hindi weakness, hindi strong yung siga. Ang strong, mga kapatid, in the Lord ay yung may intentional humility. That's in the kingdom of God. Pero sa world, kung sino ang pinakamatapang katulad ni Goliath, yan siya ang strong. Kaya kinatakutan si Goliath ng mga Israelites noon. Pero anong ginawa ni God? Tinapatan lang ng David. Maliit para ituro ang humility sa kanila. It's not about your size. It's about the God that David is serving. Kaya yan ang humility, mga kapatid. Not weakness, but intentional humility. At kung titingnan natin ang humility, it means recognizing God's greatness and our need for Him. Yan ang humility. Nare-recognize natin that our God is a great God. At yun ang ginawa ni David. Ang sabi ni David kay Goliath, nagmamalaki ka, nahaharapin mo ako, hawak-hawak mo ang iyong sibat, at hawak-hawak mo ang iyong espada, pero sasalubungin kita sa ngalan ng Diyos ng Israel. At ipapakita ng Diyos ng Israel sa lahat ng tao sa mundo na merong Diyos ang bayang ito. Mga kapatid, yan ang pag-recognize sa greatness ni God. Yan ang humility. Recognizing God's greatness and our need for Him. Yan, mga kapatid, ang gateway para marating natin ang greatness habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Dahil ang greatness na hindi sa context ng kingdom ni God, lahat ng greatness na yun ay passing. Ang dami mga sikat sa Pilipinas na pinalakpakan ng marami, pero ngayon nasaan na? Wala na. Ang iba patay na, ang iba wala na. Hindi na headline, hindi na pinag-uusapan. Maraming sikat sa buong mundo, pero wala na rin. Nakalimutan na rin. Pero mga kapatid, ang tunay na greatness ay sa kaharian ng Diyos na eternal. At kahit makalimutan dito sa lupa at hindi kilala dito, pero sa langit, kilalang kilala. At yan, mga kapatid, ang nais ni Lord na ituro sa bawat isa sa atin. At mangyayari yun pag natutunan natin ang tinatawag ng Lord Jesus sa Luke 14:11 na ito. Basahin natin. Ready, go. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang sinumang itinataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. Pero ang nagpapakumbaba ay itataas ng ating Diyos. Mga kapatid, ito ang sinasabi ni Lord na mag-repent na kayo. Mag-change na ng pag-iisip. Hindi na katulad ng sa mundo na kung sino ang nagmamataas, siya ang mataas dahil nagmamataas siya. At sino man ang binabagsak, yun ang mababa dahil yun ang ginagawa ng tao. Pero hindi in the kingdom of God. The more we humble ourselves, the more na ang Diyos ang magtataas sa atin. In application, let us seek, mga kapatid, to serve, not to be served. So in short, para itaas tayo ni Lord, let us seek to serve and not to be served. Hindi katulad ng mundong ito na ang gusto ay paglingkuran because God lifts up those who willingly bow down. Tinataas ni Lord yung buong puso na handang magpakumbaba. At ito, mga kapatid, ang tunay na dependence like a child. Kaya ang sabi ni Lord, halika. Yung bata, tinawag ni Lord. Siyang ginawang example. Ganito yon. Ganito ang para maging great kayo. Children kasi represents humility, trust, and dependence.